Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy. Syempre kailangan kong umupo dahil dito. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby! Alam mo, ngayong umaga na ito, DJ Lindsay, ito yung umaga na talaga nga namang gugustuhin ko na lang nasa kama. Oy, alam mo, totoo, grabe yung feeling Grabe. ng ulan. Kanina pagagising ko, mga 2:00, ang lakas ng ulan. Lumakas pala talaga yung ulan? Lumakas talaga. Akala ko shower lang eh. Ay, hindi, ang lakas, Brad. Talaga ba? Oo, yung tipong talagang hindi ka talaga aakyat o hindi naman kaya hindi ka talaga babangon galing sa kama mo. Oo. Ganun talaga, para kang may kadena sa likod. Well, ganyan talaga. Sabi nga naman, walang bagyo or whatsoever. Mga Walang ano lang bagyo. yan, hangin-hangin lang yan. Hangin-hangin lang yun sa lagay na yun. Oo. Sabi, mamaya check natin. Ayun. Pero kanina talaga, ang lakas nga talaga, no? Akala Oo. ko magta-taxi na naman ako papunta dito. Actually, hindi ka Oo, nag-taxi. hindi naman. Tumila naman siya around mga 3:45, mga ganun. 3:45. Ay, good Wala for naman you. siya. Kaso nga lang, tiniis ko yung lamig ng tubig. Oo. Yun yung mahirap dun eh. Oo. Alam mo yung tipong pagkabuhos mo para ka, uy, Lord. Ganyan. Excuse me, di ako nagbubuhos. May shower kami. Ay, ang taray naman. You're so social. Pero alam mo, ako kasi kahit may shower kami, may shower, may bidet, doon pa rin ako sa nakasanayan, tabo at saka tabo system. Kapag kasi sa shower kasi, mas gusto ko shower. Bakit? Lalong-lalo kapag malamig yung tubig. Kasi mas inuuna ko muna yung ulo ko. Oo, syempre. Ulo muna, di ba? Oo. Kumbaga, dahan-dahanin natin yan. Yung pinakataas na ulo yan. Oo, pinakataas ng ulo. Tapos nun, yung paa ko muna. Yung paa ko muna, tapos... Ay, hindi, paa ko muna pala. Test ko muna yung tapos sa tubig. ulo. Oo. Tapos nun, ang mangyayari nun kapag wisik-wisik muna dun sa katawan ko para hindi ganun hindi ganun ka biglaan. Literal na yung testing katawa. the Oo. waters. Oo. Diba? Mahirap naman kasi kapag biglaan. No? So ang ginagawa ko, pagkabasa na yung yung ulo ko, wisik-wisik muna sa katawan, tapos saka full force na. Ganon. Alam mo ako, gusto ko yung binibigla ako. Kaya kahit malamig yung tubig, talagang nagbubuhos ako ng, ganyan. Ay, ayoko ng ganun. Talaga? Gusto mo yung unti-unti, dahan-dahan? Oo, dahan-dahan kasi. Ako naniniwala ako na para na lang, isang sakit na lang alam mo yun, isang iisipin ko na lang na, nilamig ako, okay, tapos na, ganyan. Alam mo kasi para sa akin kasi mas masarap yung dinadahan-dahan. Ako mas gusto ko yung binibigla ako. Gusto mong binibigla ka? Oo. Yung tipong, ganon. Yung tipong bulaga. Yung tipong, isahang gulat na lang. Isahang gulat na lang. Oo. Isahang sakit, isahang sarap, ganyan. Hindi kasi minsan masarap din yung feeling ng malamig yung tubig, yung nananamb yung katawan mo. Pero mas gusto ko naman kapag mainit yung kapaligiran natin, gusto ko naman yung biglaan din. Bigla ang init? Hindi, biglaang subok sa malamig na tubig, ganun. Oo, syempre naman. Kasi syempre kapag summer naman kasi, lintik naman talaga yung init Oo, Diyos ko. Grabe naman talaga. Lalong-lalo doon sa apartment namin. Since ayun nga, medyo kulob nga. So para ako nasa oven. Yun lang. Diba? So ayun. Nakakaloka. Mas gusto ko yung kapag mainit, kapag summer, yung biglaan. Pero kapag naman, pag malamig naman, mas gusto ko yung dahan-dahan. Dahan-dahan. Pero baliktad, kapag mainit yung tubig, na halimbawa sa mga hotel, di ba? Di ba yung shower nila dyan, yung mga mamahalin yung parang pa-square na gano'n. Tama, yung parang ulan pa yun, di ba? Parang ulan. Siyempre, mas gusto natin dyan yung dahan-dahan naman. Oo, di ba? Kasi di ba, bubuksan mo muna yan patatagalin mo yan para naman. lumabas yung warm na water, di ba? Ganyan. Pero kasi kapag binigla mo yun, di good luck sa paltos ng mo, di ba? Lapnos ng balat mo kung mainit na tubig yung may kasi, may parang procedure or process yung mga heater na yan eh. Di ba? Sa una malamig, tapos iinit ng sobrang init. Yun, tapos ganyan. magwa-warm naman. Yun. Ganun yung mga yan eh. Nakakainis yan minsan. Kaya Kapag dapat, kapag bago-bago ka sa heater, hindi True. mo alam, ay ang init, ang lamig pala, papatay
papatayin mo muna, tapos tataasan mo kagad. Tapos bubuksan mo naman, sobrang init naman. Yun nga, kaya dapat, Baby Tobes, hindi siya, yun yung mga bagay na ayokong binibigla. Gusto ko yung dahan-dahan lang sa part na yun. Okay. Oo, yun lang naman. Lalo pag may kasama ka. Pag may kasama kang ano? Teka, paano Guardian Angel? Guardian Angel, tama. Kasi, nadali mo ako doon Ang galing-galing mo. Siyempre, lulusutan natin yan. Wow, muntik na ako magkamemo. Showering with your partner. Pero, Guardian Angel. Oo, with your Guardian Angel. Siyempre, malay mo naman, bigla ka madulas, di ba? Oo, tama. Kailangan mo ng guidance. Dapat dahan-dahan para nga naman masagip ka ng iyong Guardian Angel. Oo, para di ba, masaya ang buhay. Safe ka. Pag binasa mo yung ulo. Saan ba kasing, sa taas na ulo yon, di ba? Okay, taas na sa ulo. Top, sa may brains. May iba bang ulo? Hindi, yung sa sa cartoon. Ano yun? Ewan ko. Basta, yun na yun. Tinulungan na lang kita. Oo. Hindi naman nakatulong, Baby Tobes. Kasi meron kasi mga ibang hotel na may TV sa tawag dito, sa shower, sa banyo. Oo, actually doon sa may Pasay may hotel doon. Ba't alam mo? Kasi yung kuya ko FA, tapos may flight siya pag Manila, pinapapunta niya kami doon. Meron po bang kuya si Toby na FA? Hoy, meron. Sa Qatar Airways. Pakitawagan po ako pabiling patchy. Pakitawagan po ako, pakidalan po kami ng patchy dito. Alam mo saan pumupunta doon? Excuse me, wala akong budget. Mahal dun. Sa bagay. Yun yung mga mahal yan ng mga hotel. Kaya no. May ano pala doon? May TV pala doon? Oo, meron. Oo, akala ko mga ano lang Anong tawag doon? Yung walang monitor? Yung ganun lang yung ilaw tapos may mga ano lang? Diba? Kalimutan ko na. Projector. Projector. Diba may mga nabibili maliliit pero super linaw na projector? Pero meron sila. Merong TV kapag may bathtub. Ang taray ng bathtub. May bathtub. Oo. Diba? Kapag nag-bathtub ka, pwede ka manood doon. O hindi naman kaya, kapag ikaw nagna-number 2, pwede ka na manood doon. Ganun siya. Oo. Ako kasi pag nagbabathtub ako, paano lang, ipakitang tao lang na gumamit ng bathtub. Pero ang totoo, tinatapakan ko lang yun, tapos nagbubuhos para diba? Ganun ang bathtub sa akin Meron din sa akin Diba? Hindi mo sige, maglalandi-landi muna ako for lalaro-laro ng tubig. Yung mga bubbles, ilalagay mo sa katawan mo. Diba? Tapos pagtapos nun, ay wala na. Kapag nakapag-story na ako, ay maliligo na ako. Okay na, normal na. Kasi kapag nagtagal ka dyan, binabad mo yung sarili mo, sisipunin ka dyan, friend. Oo, actually, tama ka dyan. Tapos yung balat mo, kukulubutin, ayaw natin. Well, minsan gusto natin ng kulubot. Hindi ko gusto ng kulubot. Ako sa ampalaya, gusto ko yung kulubot. Siyempre, may ampalaya bang makinis? Minsan, meron. Yung hindi pa full-blown ampalaya. Okay, sige, ilusot mo. Oo. Diba? Yung mga ganyang bagay lang ba? Namumula ako sa'yo. Hoy, ano nga bang problema ng sender mo na wala na yung problema? Baka mamaya pares tayo magkamemo dito. Hoy, hindi yan. So, eto na nga. Yung aking sender nga kanina, no? Siya daw ay may hinihintay. Kaso nga lang, 2 years na daw siyang naghihintay. Tapos ngayon, binabalak niya na daw sumuko. Suko na. Ang bilis mo makausap. Ang dali kausap. Sumuko ka na. Pero yun nga, no? Para sa akin din, kapag naisip niya na yun, nasusuko na siya, sumuko na lang siya. Kasi para sa akin, no, hindi mo ginusto talagang maghintay ng ganong katagal. Kahit na nasabi mo sa kanya, no, na hihintayin kita, siguro hindi mo yun minimin talaga. Kasi dumating ka sa point na susuko ka Kasi kapag, ang lalaki kasi kapag sinabi niyo, lalong-lalo sa mga lalaki may isang salita. Tulad ko, by the way. Parang yung oo mo, hindi ka panipaniwala. Hindi, si Toby loyal naman talaga yan. Ako nga yung devil's advocate dyan. Alam niyo ba, kada bago kami magsalita, pinapag-overthink ako nito. Tsaka pagkatapos namin actually, ang sakit-sakit nga minsan Pero kasi, anyway. Pero yun na nga, no? 2 years? Oo, 2 years siya naghihintay. Pero kasi naman kung sa lalaki naman kasi, okay lang naman yun Kung gusto mo talagang maghintay kasi wholeheartedly mo naman sinabi yon na maghihintay ka, di ba? Galing naman sa iyo, hindi ka naman pinupush ng babae na maghintay ka, di ba? So ikaw mismo nagsabi nun. So dapat, kahit gaano pa siguro yung katagal, dapat hihintay mo talaga siya. Kung gusto mo talaga, kung mahal mo siya. Yung babae. Pero hindi ba super haba nung 2 years?
I don't know kasi siguro nung panahon ng mga lolo't lola natin, yun talaga okay lang yun. Pero kasi ngayon na sobrang laki na ng populasyon ng Pilipinas at mas mataas ng ratio ng mga babae kaysa sa mga lalaki, parang ewan ko, sabi nga ni Chairman, hindi na uso ngayon yung paghihintay ng ganong katagal. Kanina kasi habang nagkikwentuhan kami. Pansin ko nga doon. Nagdedebate kami tungkol dun sa topic mo. So sabi ko, oo kasi parang, sabi nga ni Chairman, ang dami ng mga babae ngayon, ang dali nang makamit, diba? Mag-social media ka lang, may mamimit ka na. Pero siguro it takes a very strong and courageous and loving person talaga na sincere sa kanyang intentions para maghintay ng 2 taon. Yes, actually. Diba? So, ikaw ba willing kang mag-wait ng 2 taon? Sa lalaki? Oo. Pero, gaano kadami pa yung katulad mo sa tingin mo na lalaki na willing maghintay ng 2 taon? Siguro konti na lang kami. Kasi kung gusto namin talaga yung ako sa case namin ng mga willing talaga maghintay, no? Oo. Ako kasi pasensyosong tao ko eh. Oo. Napakahaba ng PC ko, as in sobrang haba. Mahaba ba yung napakahaba PC mo? ng PC ko, oo. Kaya kung maghintay gaano ka pa katagal. Basta kung hindi naman kita pinupush, no, hindi naman kita kinokonsensya, no. Kung ayaw mo lang din naman talaga sa akin, sabihin mo na lang para syempre hindi nasasayang yung effort ko. Diba? Willing ako maghintay, basta kapag ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. At saka willing ka maghintay kung may kahit papaano may mga pasundot-sundot na paramdam na gusto ka rin niya. Siguro para lang yung hopes ko tumaas lang din naman. Kasi syempre biruin mo 2 years din naman yun, 'di ba? Hindi naman biro yun. Hindi naman ano lang yun, hindi naman 2 months, 4 months, it's 2 years, no. Para sa akin kasi kung 2 years na yun parang wala kang paramdam na parang wala lang. Parang sa tingin mo walang chance. Oo. Kasi maano yan mawawala din yung kumpiyansa mo Bababa yung yung confidence mo. At panghihinaan ka ng loob. At once na panghinaan ka na ng loob, dadating ka na nga dito sa point ni sender, which is si Jay, no? Na, teka, susuko na ba ako o hindi? Pero grabe yung 2 years. Kasi syempre meron ka rin, sorry na kung ganito yung point of view ko. Syempre ang mga tao may pangangailangan din naman yan. Yes. Alam mo yun, maghahanap sila, lalo na yung mga lalaki. So, 2 years na naghihintay, syempre, ibig sabihin nun walang chorba. So, paano? Diba? Kasi nga naman, may sagot din ako dyan. Yung talaga yung concern ko. Hindi sa totoo lang, diba? So, dapat talaga tayo mga babae, magsabi na lang tayo ng kung ano talaga yung score, kung meron talaga siyang pag-asa. Kasi, di ba maging considerate naman tayo dun sa mga naghihintay. Kahit nasabihin na natin, hindi mo naman siya pinush na maghintay siya para sa'yo, no? Pero ginawa niya pa rin yun. Pero kung to be fair with him naman, sabihin mo sa kanya kung ayaw mo na din talaga sa kanya. At kung wala siyang chance para sa'yo, no? Para hindi naghihintay naman, which is bad, no? Bakit? Kasi pinapaasa mo yung lalaki Totoo. Para siyang nasa pit mo. Nasa balon mo. Hawak na hawak mo siya. Nakakandado siya sa'yo. Diba? Sa para saan siya? Diba? Para masabi lang na may naghahabol sa'yo? Oo. Ego lang, di ba? So ngayon, kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kung ayaw mo talaga sa kanya, no? Para nang sa ganun hindi masayang yung effort niya. Para yung effort niya na yun, maibigay niya doon sa tamang tao talaga. Oo. Para kahit papaano, makapag-adjust siya agad if ever na hindi mo siya nakikita na jowa mo. Hindi kayo nag-aaksaya pareho ng panahon. Kasi 2 years is a lot of time. Tama. Diba? So, ang dami nang pwedeng mangyari sa 2 years. But again, it takes a very special and sincere person talaga to wait for 2 years. Kasi may ibang mga babae na, diba? Naku, ang haba ng usapan na to. Kasi ako, naaawa ako talaga sa mga lalaki na naghihintay at nagsispend ng mahabang panahon. Tapos, only to find out na hindi pala niya ako gusto. Ayun na diba? Yun yung masakit doon. Yun yung gamble mo siguro sa larong yun. Actually, diba? Kasi syempre, maghihintay ka Mahirap naman talaga. Walang posibilidad na magiging kayo, diba? Pero maghihintay ka. Yun na yung mo doon yung gamble mo doon sa relasyon na yun Sugal talaga ang pag-ibig. Sugal na. Lahat. Oo, in fairness. Ay, pero syempre, kung gusto mo rin talaga yung babae, no, maghihintay ka rin naman talaga. Wala nga lang kasiguraduhan, pero kayang-kaya mo yan. Ngayon, Jay, kung ikaw naman yan ay maghihintay or susuko na, nasa iyo na yan, no? Ikaw na bahala dyan. Pero para sa akin, no, since naisip mo na nga na susuko ka na, i-give up mo na.
Outbalance na siya eh. Oo, kasi kung hindi mo naman niya mararamdaman, kung alam mo na, kung diretso yung decision mo, diba? Kung firm ka dun sa decision mo. Oo, ngayon kung sinabi mo lang yan out of emotions, 'di ba, na hihintayin kita. Kasi naman aminin natin, no, kapag tayo ay sa una ng love natin, sa una ng relasyon natin, lahat masasabi natin eh. Lahat ng mga sweetest message sasabihin natin, lahat ng mga sweet lines sasabihin natin yan. Pero ang mahirap dyan, kung mapapanindigan mo yung sinabi mo. On a woman's point of view, Jay, yung sender mo si Jay, diba? Ka na maghintay. Alis ka na dyan. Kasi ang babaeng talagang magkakagusto sa lalaki, hindi yan para paghintayin ng lalaki. Yes. Kahit mali pa yung time, kahit mali pa o mahirap yung circumstances, pag gusto ka ng babae, go yan, sunggab agad, yummy. Yummy! Yummy! Hindi, I mean, alam mo yon, kasi may nag-flashback na naman sa akin, kwento ng kaibigan ko na sobrang naawa ako sa kanya. So, go na yan. Kung gusto ka ng babae, hindi ka niya paghihintayin ng matagal talaga. Ibig sabihin lang yan, hindi siya sure sa'yo. So, go ka na. Alis Ay, ka na. nako. So, Jay, sana meron kang natutunan sa amin, no, sa mga pinagsasabi namin dito. Diba? At sana naman matauhan ka na at makapag-desisyon ka na. Alright? True. At sa nililigawan naman ni Jay, no, sana naman sabihin mo rin naman sa kanya. Oo, hinihintay ka naman ng tao. Though hindi mo nga sinabi, no, pero hinihintay ka pa rin naman. Paano mo na rin yan? Pakonsuelo mo na lang. Alright? True. Anyway, Pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng Mickey Mouse. Yes! Uy, naka-Mickey Mouse ka ngayon, ha? Yes! Oo, doon ka pala. Ito, eh. Kalaban ka pala namin, eh. Talaga ba? Marvel tayo, eh. Oo nga pala. Ay, ang technical. Ay, bukas na pala to. Oh my gosh, nag-practice ka ba? Nag-practice kami kahapon. Excuse me. Umuwi ka daw. Excuse me. Pero nag-practice kami. Alam ko na yung steps. FYI. O, turo mo sa akin. And then magkaiba tayo. Bakit? Iba yung steps nyo, iba yung steps namin mga lalaki. Ganun yun. Ay, bahala ko sanang matulog eh. Ganun talaga yung mga magagaling sa mga presentation, di ba? Okay. Go. Pangga, susunod na DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham, and of course nakakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. Siyempre si Baby Toby ay pwedeng niyong i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, alright? Pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Dilaw titled Janice. Only here at your number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo